Hello and welcome guys. Sa video na ito ay meron na naman tayong panibagong tatalakayin na topic. Pero bago ang lahat, i-play muna natin ang intro. At huwag niyo na pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Road to 4K subscriber na po tayo. Sana naman po ay ma-unlock na natin guys. 40 na lang guys, 40 na lang. Para makagawa pa ako ng mga content na kagaya nito. So without further ado, let's go. What if lang na yung taong nireject nyo ay siya pala yung taong magmamahal sa inyo ng totoo at magtatato sa inyo ng tama. Na-experience nyo na ba yun? Kung merong isang tao kayong nakilala na sobra kayong minahal at pinahalagahan, pero mas pinili nyo pa yung tao na may tendency saktan at iwan lang kayo. Hindi ko nilalahat pero na merong isang tao na handang sakripisyo ang lahat. Napasaya ka lang. Naiisip mo na bang sumuko? Nawawalan ka na ba ng pag-asa sa buhay? Well, natural lang yun. Kapag daanan mo lahat ng hirap na kailangan, hindi mo masasabing magtatagumpay ka o nagtagumpay ka kung hindi ka dumaan sa matinding paghihirap at pagsasakripisyo. Marahil lahat tayo ay dumalaan dyan, pero tandaan mo to, na huwag kang sumuko kahit ano pa ang daanan mo, kahit na walang naniniwala sa'yo o konti lang naniniwala sa'yo. Ang importante merong naniniwala sa kakayahan mo. Tandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon ay mabibigo ka. Darating din yung araw na ayon sa'yo yung panahon, masasabi mo na lang, buti hindi ako sumuko. May na-realize lang ako guys, dapat pala naging may na tayo sa mga binibitawan nating salita sa ating kapwa, kasi hindi natin nalaman na nakakasakit na pala tayo ng damdamin. Okay lang sa atin o okay lang sa atin yun na maglabas ng saloobin, pero to the point na kailangan mong magdahan-dahan sa mga sinasabi mo, kasi hindi mo alam, okay pala sa'yo pero sa iba hindi. Na-realize ko na dapat hindi ako nagiging padalos-dalos o hindi ako nagiging emotional sa mga bagay na alam kong wala namang saysay na problemahin pa. Hindi naman na tayo mga bata para makapag-argue pa at i-depensa ang ating sarili. Mas mainam pang manahimik na lang, hindi na magsalita, para magkaroon ka rin ng peace of mind. Mamuhay ka ng tahimik, gawin mo kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo. Nagkakamali lang tayo pero hindi tayo maling tao. Lahat naman tayo nakakagawa ng pagkakamali. Hindi naman kasi lahat tayo ay perfecto. Walang perfecto sa mundo. Kaya huwag ka matakot magkamali, kasi ang pagkakamali isa sa magbibigay sa'yo ng way para mas lalo kang maging matatag sa lahat ng pagdadaanan mo. Na dapat yung gagawin mo mga desisyon sa buhay mo ay maging akma para sa'yo, nang sa huli ay hindi ka maligaw ng landas. Huwag ka magalit sa sarili mo kung hindi mo pa nakakamit yung pangarap na matagal mo nang minimithi. Gawin mo lang yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. At huwag kang hihinto hanggang sa dumating yung araw na makamtan mo na ito. Para sa mga introvert person, kapag nagkaroon ka ng kaibigan na introvert, huwag na huwag mo silang mahayaan mawala sa'yo. Minsan lang sila magtiwala. Kapag nasira mo yan,
o nakagawa ka ng bagay na hindi nila nagustuhan, matik yan. Lalayo at iiwas na yan sa'yo. Walang paalam. Kaya, ingatan at pahalagaan mo kung meron kang kaibigan na hindi masyadong nakikipag-socialize. Kasi sila yung tunay at tapat at maaasahan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Wala na akong maisip, char. Kakanta na lang tayo. Kakanta na lang kaya tayo. Joke lang yun, joke. Nandito na to eh. Haharapin ko na. Gagawin ko na. Basta kung ano man yung mangyari. Magtagumpay man ako, hindi. Ginawa ko yung part ko. Ginawa ko yung best ko. Hindi ako nagpabaya sa pangarap ko. At alam ko sa sarili ko na marami pa akong magdadaan ng struggles. Nag-uumpisa pa lang ito. Marami pa akong kakarapin. Kaya fight lang tayo sa pangarap natin. Huwag natin sukuan. Kapag alam natin may pagkakataon pa tayong gawin yung bagay na alam natin patagawin natin minimiti. Hayaan mong pagtawan ng kanila, sabihan kanila ng kung ano-ano in silence. Basta ikaw, masaya ka sa ginagawa mo. At wala kang tinatapakang tao. Hindi ko tayo magkahalaga sa kung ano man yung pinanghawakan natin pangarap. Darating ang araw, makakamit mo din ito nang hindi mo namamalayan. Tandaan mo to guys. Tandaan nyo to Sa jeep mo lang pwedeng ipagsiksikan yung sarili mo. Hindi sa taong ayaw naman sa'yo. Gets? So ayun guys, magpapaalam na muna ako at limited lang yung ating quotes ngayon. Hanggang sa susunod na video na lang. Ito muli ang inyong Kuya Josh TV official. Nagpapaalam sa ngayon. Shoutout nga pala kay na rin Dr. Manang Inday Vero Vlogs, Pabos Gen Vlog, Ate Mitch or Sweetie Mitch Mix Vlog, Tantan Stella Official, It's Travel TV, Shishu Vlogger, Rilby Vlog, Super Tinang, Super Tinang, and Tess Marie. Sino pa ba yung mga hindi ko pa na-shout out? Yung founder namin sa team Puso, si Sir Oldis TV, tsaka si Sir Mel TV, si OFR TV, si Jensai, si Ann TV, at tsaka si si Padinoli, si Padinoli Vlog. Basta shout out sa inyo. Marami sila kasi hindi ko tanda yung mga Basta shout out na lang po. Sana po ay mapanood nyo itong video na to para nakita nyo ng sinatap ko kayo. Sir LG Perez pa pala yun. Sir LG Perez. Pastor po siya. So ayun na guys. Hanggang dito na lang muna ang video na to. Pwede kayo mag-suggest guys Nabubulol na ako guys. Pwede kayo mag-suggest ng pwede natin i-topic sa channel na ito para naman meron din kayo na-share na idea sa akin. Hindi yung puro ako na lang. Char. So, goodbye muna sa ngayon Kasi, yun nga. Hanggang dito na lang muna to. Peace out. Bye-bye. Ayun, si Ding Colorful Life po pala. Si Ding Colorful Life. Yun yun sa mga kaibigan ko. Si Ding Colorful Life. Mabait si Ding Colorful Life. Binibisita ako yan mabait. So, ayan, magpapaalam na ulit ako guys. Thank you so much. Ingat kayo palagi Mahal na mahal ko kayo syempre. Sasabihin nyo, Kuya Josh TV official. Signing off.